So yun guys, tayo ipauwi na galing trabaho. Yeah. So isasabihin na rin natin yung reviews natin sa pag-uwi natin sa trabaho. Yan, iisa na lang natin siya. So yan, shout out sa naka-Israel 150p doon na kulay blue dito sa SM Clark. Ito 150N. Shout out sa inyo. Tara, na tayo. So ngayon guys, ngayon ako ulit nakapag-video kasi walang. Siyempre. Hindi naman preno eh. No? Wak, 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 wak. So, yun. Ayun. Ay, gusto ko lumabas ito sa kapila. Yun. So, nga pala guys, paliwanag ko sa inyo lahat yung mga upgrades, yung mga ano ko, mga ginawa kong kalokohan sa motor na to. Pakita ko sa inyo lahat. Sir. So yun guys, first of all, ito pala yung aking honest review sa Easy Ride 150 Fi ko. So nakuha ko siya noong November. Yes. Nakuha ko siya noong November at siya November, December, January, February, March, April, May, June. So 7 months na siya. 7 months ko na siyang gamit. So yung mga na-encounter ko issues is yung napaliwanag ko na sa mga ring past videos natin like taga sa headblock, yan. Commonly issue na siya ni Easy Ride. Taga sa headblock. Hindi na siya nawawala. Lagi na lang siya may ganon. Hindi talaga siya nawawala. Taga sa headblock, ano pa ba? Taga sa headblock, yun. Minsan, namatay na rin ako ng makina after ko maglinis ng motor, mag-motor wash ng motor, namatay yung makina ko. After nun yun, namatay siya bigla. Biglang namatay yung aking makina habang naka-stop siya. Yun traffic. So, pang traffic, i-share yung camera natin. So, okay lang ba yung taas niya? Ano pa naman okay lang? So, yun, habang traffic, magpapaliwanag na tayo ng konti. So, na-upgrade ko na pala sa kanya yung CVT ko. So, nagkaroon tayo ng konting calculation. Calculation sa CVT. Yung CVT ko pala, naka 1 to center spring ako. 1 kRPM na clutch. Yung kasama na yung sans clutch lining yan. 15 grams na plywood. Pero, mapakita ko sa inyo yung performance niya, no? Siyempre, ako nandito rin kayo para makita nyo rin. Siyempre, sakto. So, by the way, yung kilo ko pala, 65 kilos pala ako. Yan, para at least meron na rin kayong idea kung ano yung kilo nyo. Siyempre, kinilo pa natin eh. Pero malakas yung hatak niya, no? Kasi last time, kasama ko si Mrs. Si Mrs. nasa 50 kilos siya mahigit. Yan, 50 kilos. Tapos may kasama ko pa yung anak ko. 3 years old. Tapos may isa pang bata na po dito sa harapan. Sasabi tayo. Tayo si Minute. Yung preno ko sa likod. Pakapalit lang kasi natin. So, yun nga. Medyo mabigat niya kami nun yung beaches. Pero malakas siya sa akyatan. Kasi medyo sa pinupunta namin sa medical, meron beach doon na medyo packet. Nakakakit naman siya. So, aside pala rin sa CBT upgrade ko, yun, yung gas consumption niya, noon na, 35, tapos nag-long ride kami ni Mrs. Nagpunta kami ng San Fernando one time. Umabot yun ng 40 plus, mga 43, 44, kasi kinumpit ko lang dito sa odometer eh. Kinukumpit ko lang siya eh. Umabot yun ng gano'n, yun ng pataas, mga 43, 44.
Yan, ganyan. Pag long ride siya, 43, 44 siya. Tapos nun, after nung long ride na yun, kinumpit ko siya ulit, nag-city drive ako, naging fix na siya ng 40, hindi na bumaba ng 35. So parang, ano nangyari, natapos na agad yung break-in ng center spring. So sumabay na yung lambot niya, yung parang 1 to niya, naging 1 RPM na lang. Kasi may nakitrain ako sa mga napanood ko eh. Yung mati ko sa center spring, syempre, pag na-worn out na yan, yung nagamit na, yung lumalambot yung, ano niya, yung tension daw niya. Lumalambot siya. Sino yun? Sino yun? Wala eh. So yun, lumalambot daw yung tension niya. Yung mga ano niya is lumalambot. Okay. Ganun pala yung nangyayari doon. Lumalambot siya. Tapos, aside pa doon yun, ayun pala, nag-upgrade na rin pala ako ng spark plug. So, nung 10K order niya, nagpalit ako ng oil filter. Basta every 4 change or every 6K order, nagpapalit tayo ng oil filter, no? Every 6K order, nagpapalit ako ng oil filter. So, nangyayari nun, ang competition nun, every 1.5 change oil. So, kada 4 change oil siya. Tapos yung akin naman, oil filter, ay air filter naman, kada 1.5 na change oil, binubuksan ko. Tapos nilinis ko lang siya. Tamang hipan-hipan, tamang pagpag lang. Yan. Tamang pagpag lang yung ginagawa ko. Tapos minamax ko naman siya hanggang 10K auto bago palitan. Siyempre, ito, next palit nito ng air filter, 20K auto. Baka nga, November ko na siya palitan eh. Traffic eh, no? Hindi ng preno ko. Kaya pala. Siraan. Dalawa pa rin ang siraan. Dalawa ba? O isa lang? Isa lang. Yeah. So, yun. Yung ano, okay naman, naging okay naman yung gas consumption niya. Yung ano nga pala, yung iridium pa rin ginamit ko, nagpalit yung spark plug, iridium. So, maganda yung iridium. Naging maganda yung hatak niya. Yun, i-add ko na lang dito yung naging top speed ko nung nagtungan ako sa truck. Tapos, syempre, doon tayo daan sa kabila. Dahil sa medyo traffic. Para at least makikita niyo yung kung paano siya sumingit. Basta ang ano nung pinapakita ko sa inyo, mamaya, yung pagsisingit ka tapos center. Maganda yung pagsingit-singit. Maganda siya. Hindi siya pangit. Para sa akin maganda siya. Yan lang kalakasan sa gas. Pero, syempre, at least yung motor mo, makaka-overtake ka na in case of maliliit na. Doon siya build. Build yung center spring natin sa ganun. Para pag maliliit na. Ang hingi talaga ng preno ko. Gusto mo aking naka-e-bike. Haha. Nag-hype pa siya, no? Alam naman, nakagawa ng daanan. Pero mga guys, meron naman yung hangin. Yung hangin ng lakas naman ko. Parang nakati na. Basta nagandahan ako sa naging combination ng CBT natin. So, yung CBT ko ulit ngayon nagamit. 15 grams fly ball. Sun clutch lining na pang NMAX. Aerox 1.5 na may 1K RPM na clutch spring. Tapos center spring ko is 1.2. Stock yung ating pulley, stock din yung ating torque drive. So, wala yung upgrade natin. Ayaw ko sumingit. Pero no, yun, honest review sa CBT. Engage niya, mid-dragging siya. Like, yan, ganito, mga ganito. Pero pag bumilis na siya, nawawala yung dragging. So, sa engagement, hindi talaga maiiwasan yun. Siyempre, yung lining natin, is kakapit pa lang siya sa bell. Makakaranas ko talaga. Parang sa ano, alam mo yung mga
multi-crush na motor na pagtutod yung mga clutch nila yung nanginginig na. Para siyang ganun. Pero sa total, maganda talaga. Wala akong masabi sa naging performance niya. Mga to, ito mga tapos, ito niya, gaba ko dito. Ito yung guys, ah. Ito na ba yun? Kasi nalagaganda naman sa CBT na pinalapasan ng CBT. So yun guys, yun na pala, yung na-consume nating gas. So nagpunta ka ako kagabi kasi sa kagabi. So 73 kilometer na tayo pero 1 bar pa yung nababawasan. Check natin yung second bar. So computation ko dito sa aking gas, dito sa gas na to. Siyang line is, ano siya, 21 liter, ganyan. So guys, let's singin tayo. Basta talaga siya. Kaya, pati ano, pati diba mo? Check natin ito. So, ulit yung ano niya, yung lakas ng arangkado niya. Makikita at maramdaman pa. Medyo po, CBT natin, medyo may nila siya ng pati, medyo nagagalit agad. Lalo na pag parating tayo ng 100. Ako, hindi na ako nagbubis sa ano, yung sa GPS. Hindi ka nagbubis dun. Walang gusto yung ano mo dun. Wala pa. Kayo na musga. Basta ako nasasarapan mo sa CBT set na to. Wala nga magkaan pa na bola, pero parang feeling ko nagugulo yung utak ko. Magagaan pa ako. Stay na ako sa 15 grams kasi babalik yung stock na level. Which is yung 14 grams daw yung sabi nila. Kaya nakagulo ng utak. Pero asok ko, okay naman eh. Nakasarapan na ako eh. Siyempre pag morning, ayun lang. Morning start pala guys. Medyo money bell na yung belt natin. So kailangan natin magpalit ng belt. Uy! Kailangan talaga natin magpalit ng belt. Kasi alam mo na, kaya natin ang bulot ng taklit na yan. Ayaw na po. Ano tayo? Kamote. So yun guys, yun yung aking honest review ko sa Easterite 150 Fi ko. So 7 months ko na siyang gamit. CVT upgrade, so ulitin ko ulit, 1 to RPM, 15 grams 5 volts. Ang clutch line niya merong 20 clutch spring na RPM, tapos regroove po na din. No, okay. Pero po siyang regroove na bed, guys. Nag-regroove po yung bell natin. Yun, sa akyatan, sa arangkada, para sa akin na okay, asa 65 kilogram na tao, okay siya. Tsaka ano pala no, pansin ko rin pala kay Easy Ride, sa JY6 engine na nakakabit sa atin dito sa mga Easy Ride natin. Parang kabalik na rin siya ni NMAX eh, no? Kung naggaan ka ng bola, galit na galit agad yung makina. 60 lang yung takbo hanggang 90 lang. Pero ito, pag nagbigat ka, mas klaro siyang lumalakas. So kung nag-16 ka or 17, lalo pa siyang may lalakas. Hindi siya gawin ng iba na ano agad. Iba talaga sa easy ride no, ang gulo niya no, pangduluhan talaga siya eh. Piling ko pangduluhan siya. Pag binalik mo yung lahat ng stock mo, abot yun ng 130 sa isang straight line. Nung wala kang hindi ka humihinto, doon kakabilis, feeling ko. Kasi yung mga nakastock, umabot ng 124, 125. Ah, bago din singit. Kasi, yun, ay, sinawan ng truck ah. Ay, bus pala, bus. Eh, basta yun guys, tapos pansinin nyo rin yung ano ko, yun, yung CPT. Try nyo siya, i-try nyo, bili mo na kayo ng mamamurahing parts.
bago kayo mag-upgrade ng mahal. Kasi ako, once kasi masatisfied na ako sa set na to, pero pa akong gustong subukan eh. Tatry ko naman mag 14 grams. Pag nag-instock yung 14 grams, tapos ano, tsaka ako bibili ng mga branded na parts like Sun, JVT. Ngayon kasi, pang tono, MHR lang yan. Gagamitin ko siya hanggang 5K auto. 5K auto ko siya gagamitin. 10K auto. Yun yung pinaka-max niya. Kung ano yung ginagamit, yun yung max niya. Kasi talagang pinag-aaralan mabuti yung CBT natin, no? Trial and error talaga siya, no? Talagang hindi mo ko yung sweet spot mo agad. Hindi mo na, ano talaga, nasusubukan lahat. Meron kasi yung mag-upload tayo ng isang buong CBT, tapos sa pagtapos ng araw, paglipas sa linggo, hindi ka masisiyaan sa CBT kasi yung pangit tayo ng upgrade. Hindi ka na satisfied. Ang pangit na kinalabasan, di ba? Ang pangit naman na gano'n. Siyempre, gumastos ka ng 10K or 8K. Tapos ganyan yung kinalabasan. Pangit. Kaya tayo, tamang tipid-tipid muna. Ano-ano pa lang ng mga pyesa sa motor, CPT. Konti-konti ang trades. O konti lang. Konti yung bibiglayin mo sobra-sobra. Konti-konti lang natin. Tsaka basta mahuli mo lang. Matay, tsaka ano pala, no, sa experience mo rin, no, matay mo lang muna yung galit ng makina niya bago siya mag-ano. Makukuha mo yung magandang karangkada sa kanya. Iba talaga si Easy Ray sa ibang makina ng mga branded eh, no? Kaya nga, pagpalay ng 6 yan, galit na yung makina niya. Pero pag nagpahinga ka ng konti, ano para ka ng segunda? Nagultog-tog ka, binalik mo yung silingador, tapos pag mo ulit, base sa experience ko kasi syempre, naging lakas ako nagkamotor eh. Ganyan pala yung, ito pala yung scooter pag, ano yung scooter na JY6 engine, iba yung makina. Syempre, di pa ako nakahawak ng mga branded na ano eh, ng mga scooter eh. Ganito pala siya, nabalik din siya iba. Siya mabilis yung galit niya ng makina. So yun guys, gawas na tayo ng ano. Uy, 76. Yan yun. So bali mga nasa 37. Pero babalik pa yan. Oo, babalik pa yan. Akala mo yan lang yan, pero babalik pa yan. No, kung gulo din natin. Kaya minsan di ko na binibira yung gas consumption nito. Gulo eh. Iba. Babalik pa yan. May babalik yan. Ibig sabihin, hindi pa talaga yung pinaka-bounce niya. Ano to? 38 km per liter yan. Aray. Yeah. So yun guys, nalulubak na rin pala ako dito. Okay pa rin yung mags natin. Stuck pa rin yung mags. Ito yung singit kasi ano to eh. So, ito yung singit, mamaya, blind spot yan. Ano, may biglang may ganyan, no? Pwede. Laptop ko, no? Pero yung gusto, ano pala, tsaka ano pala, kasi ko lang sa tayo yung sira, tsaka yung parang, ano ba sa nandiyan, yung quarter na yun. Diba siya mo, dali yun? Pag tabing yung daanan, tabing mo rin yung gusto mo. Kaya yun, ano lang gas, minsan nababawasan na agad. Kaya magulat talaga siya. Magulat talaga itong competition na ito ng gas ano natin ni XRI. Pero kahit saan ang mangyari doon, syempre, tuwa pa rin ako. Ewan ko lang kung babalik pa to, parang hindi na ito babalik. Pero try natin muna ito Lahat ay babanggain. Try natin muna ito dito sa pati ko na Lahat ay babanggain. dito. Lahat ay babanggain. Nang umarang-arang-arang sabi na isasamain. Dire-diretso lang. Kapag meron kang mga ganito, nire-respeto ka. At walang angal-angal ang mga Kasi, budal ka, sa tamang way. Sa tamang way ka lang kasi dapat dadaan, hindi daan. Hindi magutong way ka. Mali ginawa mo. Buti na lang.
kinabahan ako rin. Tangina, shit. Diba, mag-video naman ako. Umiwas ako sa lubak. Tapos tama yung dinaanan ko. Siya yung mali dun. Hindi siya masyadong singit ng singit eh. Huwag mo lang maging kamote, guys. Basta ilunagal lang natin. Huwag yung biglaan na lang na ganun. Diba? Legit tayo nun. Ako umiwas ako sa lubak, pero yung ko, doon pa rin sa lane, diba? Kita naman yung guhit eh. Tapos ikaw, kung naiinit ka, huwag mo lang singit kung alam mo kritikan. Di paano kung yung isa may umasan lubak? Di nagtama kayong dalawa, di patay. So, diba? Ayun. So, yun, at least, yung kaming dalawa, kita paano nakapul pa. Nakaminor tayo, nakaminor siya, pero medyo mabilis ang takbo niya. Tsaka kinabahan ako na kunti. Tigil muna tayo. Ay, kinabahan ako na konti dun ah. Aray. Kinabahan ako ng konti dun. Muntik na tayo dun ah. Di mo lang sure nito para magbusina mo lang na, uy, sorry. Alam mo guys kwento ko na rin. Papatayin ko pala ulit yung motor. See the gasoline. Bumalik siya ulit. So yun guys, yung Iridium spark plug pala. Maganda yung performance niya, no? Siyempre, lumakasis efficiency. Electric efficiency kung tawagin doon. Ito yung nagbawasan na talaga siya ng 1 bar. Yun na talaga yung pinakabawas niya. So, kung dinivide natin kanina yung 77, 35 minus 35, ito 70. So, 77 siya, no? 77, 39, 36, 7, 36, 72. So, mga nasa 40 nga siya. Hindi, 77 divide 2. Ano ba yung 77 divide 2? 77, 35. 37 kilometers siya. 37.5 something kilometer per letter. So okay na. Masaya na ako ng 37. Hindi lang yung 30, 35. No. Nakakaano yun. Kasi nung unang palit ko ng CBT na ito sa panggilid, medyo malakas yung kain niya. Medyo malakas yung kain niya eh. Kasi yung last, pagpalit ko, 72 pa lang, 73 pa lang, kumain na siya agad. Napili ngayon ni 77, lalo nung, kung nakapag-video ko nung nagpunta ko ng San Fernando, bago nawala yung second bar, umabot siya ng 95. Naku, ang tipid. Tapos the rest nun, tumipid na siya hanggang sa naging yung tangke niya. Parang feeling ko nakikiramdam tong motor na to eh. Pag nagbulong right ka, titipid talaga siya yung napagpapag short ride. So guys, malapit tayo sa bahay ngayon. So maraming salamat pa rin sa support. Kahit wala tayong view sa Alpas Motovlog, balik ko na pala yung account ko. So yun, maraming salamat pa rin sa Alpas Motovlog. Yan, yung ating Facebook page, TikTok, Alpas Motovlog 2.0. So 2.0 na tayo kasi meron tayo pa. Kamaya. Yes. Bumili pala ako ng action cam. Siyempre at least paano ko sa yung magandang review about sa motor na to sa mga nagbabalak pa at sa mga nakabili na first time at sa mga nagbabalak pang bumili. Para at least makita nyo kung yung maganda sa motor na to. Iyon. Tayo sa bahay. So again, maraming salamat sa lahat ng panonood nyo sa pag-suporta sa Alpas Motovlog. Maraming salamat. So yun, more subscribers to come. I like that, subscribers. Sana nga tumama yung subscribers ko, yung watch ko, para at least may say-say ito. Pero kahit wala itong say-say, tuloy lang natin ng tuloy. Diba? Mali ba natin? So yun guys, dito na ako.
Yun, maraming salamat sa panonood sa Alpas Motovlog. Bye-bye!